So, pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, yung mga tips sa pagbabiyahe mula Pilipinas patungong bansang Lithuania. Kung ano po ang ating dapat i-prepare at kung ano ang dapat nating gawin. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang manghatid sa inyo ng mga tips, impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. So pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, yung mga tips sa pagbabiyahe mula Pilipinas patungong bansang Lithuania. Kung ano po ang ating dapat i-prepare at kung ano ang dapat nating gawin, no, mga kaibigan. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin, mga kaibigan, ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na i-upload. And then, don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, upang sila din po ay makapanood at magkaroon sila ng mga impormasyon at mga tips, kaalaman patungkol dito sa bansang Lithuania. So, tayo po ay magsisimula na sa ating pag-uusapan. So, ang una ko munang babanggitin sa inyo mga kaibigan ay yung mga dapat muna nating i-prepare, no, bago tayo umalis sa bansang Pilipinas. Siyempre, nabanggit ko sa inyo sa nauna nating mga videos na ina-upload na i-priority natin yung mga panlamig nating mga gamit katulad ng mga winter jacket, mga bonnet, gloves, mask. Kung kayo po ay kailangan nyo magdala ng mask, magdala po kayo yung mask po na makakasupport sa inyo sa lamig, na hindi pumasok directly ang lamig sa inyong ilong, no? So, mga medyas na makakapal, magdala po kayo mga kaibigan. Napaka-importante po nun, no? At yun nga, bawat isang tao ay 23 kilos lamang ang dapat po nating i-prepare, dahil mostly 23 kilos lamang ang ina-allowed ng eroplano. So makikita nyo naman sa ticket po natin kung ilang kilo po ang dapat dalhin po natin sa patungong bansang Lithuania. At dapat na maging bagahe natin, sapagkat makikita nga po doon sa ating ticket kung ilang kilo ang allowed natin. Pero mostly 23 kilos lamang ang ina-allowed ng eroplano po sa atin. Okay? So, dapat i-prepare natin mga kaibigan yung bagahe po natin ay dapat nakaayos. At yun nga, huwag po natin kalilimutan magdala din ng mga gamot, no? Kasi para mayroon po kayong mga reserve dito sa bansang Lithuania ng mga gamot. May mga gamot din po dito mga kaibigan, pero mas mainam na may dala po tayo para at least naka-prepared po tayo lagi, dahil nga malamig po dito. Kayo po isipunin, lagnatin, or anumang inyong mga pangangailangan. Kung may mga kayo ay may mga mahina po kayo sa lamig or sa sipon, ay dapat magdala po kayo ng para po doon na gamot, no? And then, kung may mga dala po kayo na mapabasagin ng mga dala, katulad ng mga buti at mga nangangamoy or alcohol, mga kaibigan, dapat kung mayroon po kayong dalang mga buti, ay dapat ibalot po natin yon ng damit na maayos. Dapat balutin po natin yung damit na kung sakaling maguntugan sila, hindi po sila mababasag, no? Dapat i-secure po natin yon. Saka kung mayroon po tayong dalang mga tuyo, i-secure din po natin yon mga kaibigan. Dapat
balutin po natin ng maayos yon, mga dyaryo at dubli-dubling plastic upang hindi po mangamoy sa ating mga bagahe. And then, yung alcohol po, dapat itipon natin ng maayos, isecure po natin para hindi po maging cause ng sunog sa aeroplano. Kasi kung minsan ang alcohol ay nag-evaporate, no? Nag-evaporate po yan at minsan sumasabog. Kaya kung mas mainam, huwag na kayo magdala ng alcohol sapagkat may alcohol din po dito. Magdala kayo ng maliit, may limit po na yung ilamang na alcohol. Ilagay po natin sa hand carry, pwede po yun. No? At magdala po kayo ng mga biskwit, ilagay nyo po sa hand carry. At ang kilo lamang po na limit ng hand carry po natin ay 7 kilo to 8 kilos lamang. Kaya yung magdala po kayo ng biskwit sapagkat sa aeroplano nga po ay may limit ang pagsiserve ng pagkain ng mga stewardess, no? May oras po, no? May oras po, no? Kung gugutumin po tayo, may biskwit po tayo sa hand carry, makakain-kain po tayo mga kaibigan. Ito po ang akin ginagawa, ay tips lamang po sa inyo at paalala lamang po sa inyo mga kaibigan na sana makatulong po sa inyo itong ginagawa nating video, no? Okay, so let's continue, no? Yung mga ilalagay po natin sa hand carry ay yung pong mga kakailanganin po natin sa airport katulad ng visa, ticket, passport, or OEC, any kinds of papers na kailangan natin sa airport na ipapakita natin sa immigration, dapat nasa hand carry po yun, no? And then, yung mga personal natin, toothpaste, toothbrush, magdala kayo, magkailagay nyo sa hand carry. Kasi yung bagahe nyo po, hindi nyo na yan mapupuntahan pag nasa aeroplano na po kayo. Kasi kung ano yung dala ninyo na hand carry, dapat ano yung mga kailanganin nyo doon, ilagay nyo na sa hand carry lahat. Kasi makikita kayo ni baggage ay dito na sa Lithuania, no? Kaya dapat nasa hand carry lahat ng kakailanganin nyo. Okay? So, pag alis na po natin sa bahay, dapat sigurado po na yung mga kakailanganin natin, mga dadalhin natin ay nakalagay po sa bagahe at nakalagay sa hand carry. Dahil siyempre mahirap na kapag nasa airport ka na, saka mo maalala, lalong-lalo na yung passport ninyo, visa ninyo, mga OEC, PIDOS o ano, yung mga kakailanganin sa airport, yung alam nyo kakailanganin. Halos mostly yun naman ang hinahanap doon, visa, passport, ticket. Mostly ganun lang, yun lang hinahanap. Pero dapat yung mga papers nyo, ilagay nyo lang sa hand carry para kung sakaling kayo ay kakailanganin, may kakailanganin kayo doon sa papers nyo, mabilis nyo lang kunin. Magdala kayo ng backpack kasi yung backpack actually yun ang inaano nila ng 7 kilos to 8 kilos bukod doon sa bag na maliit na pwede nyong i-handling. Kahit yung mga lagay nyo mga wallet nyo doon, passport nyo, wala na problema yun, no? Tapos yung mga katulad ng mga papers nyo, folder ninyo na mga lagay ng mga documents ninyo, kahit ilagay nyo sa backpack, pati yung biskwit, maliban doon sa hand carry nyo na maliit. Dalawang hand carry pwede. Yung backpack, yun yung 7 kilos to 8 kilos. Yung hand carry na maliit, yun wala namang problema yun, mga kaibigan, no? So pagdating na po nga natin sa airport, mga kaibigan, ay dapat nating i-secure ang ating mga malita. Yung malita po natin, pagdating po natin sa airport, ay dapat natin pabalutan po yon ng stretch film. Sapagkat yung malita po natin ay hinahagis-hagis lamang po yan sa aeroplano kapag nagtatransfer yung mga bagahe po natin. Dahil marami pa ako na-encounter ng mga kababayan po natin na mga basag-basag ang kanilang malita at bali-bali ang handle sapagkat hindi nga po nabalutan, no? Kaya pagka malayo pong biyahe ay dapat po pabalutan po natin ng stretch film para kahit anong hagis ng mga budigiro o ng mga tripulante dyan sa airport ay hindi po masisira ang ating malita. Kaya mayroon po dyan sa NAIA Airport, pagpasok nyo po sa pintuan, papabalutan nyo po ng stretch film. I think 200 ba yung bayad o 400? Di ko na naalala. Parang ganun lang, nagre-reach lang ng ganun, mga kaibigan. Pabalutan nyo para masecure ang mga malita po ninyo, hindi masira at hindi mabali ang mga handle, no? At yun nga, pag check-in po natin, mga kaibigan,
Halimbawa, example, ang sasakyan po natin ay Qatar Airways at dalawang connecting flight, no? Pag Qatar Airways po ang sasakyan ninyo, ay titingnan nyo po sa inyong ticket yung flight number ninyo. Makikita nyo po yun doon sa mga monitor sa TV kung anong oras mag-open gate yung eroplano ninyo. Pakita nyo yung flight number ng eroplano ninyo. Tapos, yung flight number na yon makikita nyo rin doon sa TV kung anong oras mag-open gate, no? Makikita nyo yun, mga kaibigan. Ngayon, dapat aware po kayo doon. Pagka mag-open gate po yun, dapat nakapila na po kayo doon. Ibig sabihin, pwede nang mag-check-in ang ating mga bagahe. So pag nagpila na po tayo doon, mag-check-in na po tayo. Kung minsan kasi may crew ng Qatar Airways, example Qatar Airways ang sakyan ninyo, may crew ang Qatar Airways na bago dumating sa counter, may tao na nag-check ng mga papers ninyo kung ano ang ipapakita nyo doon sa counter. Pero minsan wala naman, okay lang, wala nang problema dahil kayo sa counter. Ngayon, pagdating nyo sa counter, mga kaibigan, pagdating nyo sa counter, yun nga, kikiluhin yung bagahe ninyo. Pag kilo ng bagahe ninyo, mga kaibigan, diretso na sa aeroplano yon, hindi nyo muna makikita yon. Sa Lithuanian nyo na makikita yon. At yun nga, pag na-check-in na, kikiluhin yung hand carry ninyo at kikiluhin ang bagahe ninyo at doon na nga sa diretso na sa aeroplano yung bagahe ninyo. Hindi yung hand carry ninyo, sa inyo yon. Kumbaga, do-double check lang yun kung talagang 7 kilos or 8 kilos ang hand carry ninyo. No? And then, mga kaibigan, pagka naka-check-in na po kayo, pagka ang biyahe nyo po mula Pilipinas hanggang Qatar, tapos Qatar to Germany, sabihin natin Germany or Denmark, sabihin natin Denmark, mula Qatar, Pilipinas to Qatar, and then mula Qatar to Denmark, then Denmark to Lithuania. So, ibig sabihin, dalawang connecting flight kayo. No? Pag Qatar Airways ang sasakyan ninyo mula Pilipinas to Qatar, then Qatar Airways din mula sa Qatar to Denmark, ay dalawang boarding pass lamang ang ibibigay po sa inyo doon sa NAIA pag-check-in ninyo. Sapagkat parehas ang eroplano na sasakyan po ninyo, mga kaibigan. Parehas Qatar Airways, no? And then, bakit dalawa lang? Ay, paano naman yung mula naman sa Denmark to Lithuania? So, yung mula Denmark pa Lithuania, mga kaibigan, ibang eroplano yon. Kaya, dalawang boarding pass ang binigay lang sa inyo sapagkat parehas ang eroplano ng mula Pilipinas, isang boarding pass mula Pilipinas to Qatar, then isang boarding pass uli ng Qatar Airways mula Qatar to Denmark. Ngayon, pagdating nyo sa Denmark, mga kaibigan, pag dating nyo sa departure area ng eroplano na sasakyan ninyo, pupunta kayo doon sa counter ng departure area ng sasakyan eroplano. Sabihin niyo wala kayong boarding pass mula Denmark to Lithuania at doon kayo bibigyan, kaya pakita niyo yung ticket niyo at doon kayo bibigyan ng counter ng boarding pass na bago dahil ibang eroplano na po yun, mga kaibigan, no? Sana naintindihan ninyo. O sige, balik tayo doon sa pag-check-in. Ngayon, naka-check-in na nga tayo, mga kaibigan. Okay na, naka-check-in na tayo. Tanungin po ninyo doon sa counter ng chinik-inan nyo sa bansang Pilipinas na kung saan nyo po makukuha ang bagahe po ninyo. I-make sure nyo po, mga kaibigan, wala namang problema magtanong. Kasi kung minsan kasi naiiwan sa mga kinonektahang flight ang bagahe po natin. So wala namang problema magtanong. At sasabihin naman nga sa inyo, kung sasabihin sa inyo sa Lithuanian nyo na makukuha yan, okay. Bibigyan kayo doon, mga kaibigan, ng maliit na resibo para yon sa bagahe po ninyo yon, mga kaibigan. At nakalagay nga doon ay Lithuanian ninyo makukuha ang bagahe po ninyo. No?
Okay, naka-check in na yon mga kaibigan. Binigyan na kayo ng 2 boarding pass doon. At then, pati doon sa maliit na ticket na para yun sa bagahe ninyo na yun ay nakalagay doon ay sa Lithuania makukuha. Makita nyo man doon mga kaibigan. Then after noon, kung mahaba-haba pa ang inyong departure time sa loob, so huwag mo na kayo pumasok doon sa immigration ng para pumunta doon sa departure area ninyo ng aeroplano ng Qatar Airways, example. Huwag mo na kayo pumasok doon. Pero nasa sa inyo kung papasok kayo, pero kung may time pa kayo at mahaba-haba pang time, ay huwag mo na kayo pumasok at pili mo na kayong kumain. Kung gutom kayo, kumain kayo sa KFC, sa McDonald's, baka hindi ko alam kung may McDonald's dyan sa Chowking, sa Naiya Airport. At kung kailangan nyo ng euro, magpapalit kayo dyan mga kaibigan sa money exchange dyan sa Naiya Airport. Mas maganda po dyan magpapalit dahil hindi po tayo masyadong lugi dyan. Kasi minsan, pag ang palitan po ng euro ay 60 euro sa pinaka currency talaga niya, originally 60 euro, then makukuha nyo lang po sila dyan sa money exchange. Makukuha nyo po ang euro dyan ng 62 to 63 lamang. Pero kapag sa labas po kayo magpapalit, katulad sa mga Palawan or yung money exchange ba yun sa labas, bibilhin nyo yun mga kaibigan, mag-range po yun mga kaibigan 65, 67, or 68. Ganun po ang nangyayari dyan sa atin sa bansa Pilipinas. Kapag sa labas po tayo magpapalit dyan, mahal po ang bili natin ng euro. Pag sa mga ganyang mga nabanggit ko, sa mga Palawan, sa mga money exchange dyan sa labas, mahal po dyan. Pero kapag sila po ang magpapalit ka ng euro to piso, napakamura po nila bibilihin. Ganun po dyan. Ngayon, ang advice ko sa inyo, sa airport na po kayo magpapalit ng euro sapagkat napakaliit lamang ng difference sa pinaka-original currency. Hindi po kayo gano'n lugi. Yon. So kapag alam nyo malapit na yung time ninyo para sa departure, dapat mga 2 hours dapat pasok na kayo sa loob. Pasok na kayo sa immigration. Then yun nga, i-prepare nyo yung passport ninyo, visa ninyo, ticket ninyo, ano po ba yun, OEC ba yun? Basta ganun, makikita nyo naman kung ano mga kailangan doon. Basta nasa handkirin nyo naman po yun. Magkakasama po yun ang passport, visa, at saka yung ticket po ninyo, at OEC. Pwede po yun. Then, pagpasok nyo po sa immigration, dyan sa Naiya, kapag kita nyo po yun, pipicturean kayo. Then, pagtapos picture, pasok na kayo, i-extra yung mga handkirin ninyo, doon nilagay sa conveyor. Then, papasok kayo. Pagpasok nyo mga kaibigan, pagtapos ka na extra, pasok na kayo, titingnan nyo yung mga kaibigan doon sa departure o sa boarding pass ninyo kung ano ang ticket, kung ano ang boarding gate ninyo. Titingin kayo doon sa signage sa taas, may mga nakapampaskil doon mga kaibigan. May signage doon kung gate number 24 or 20, susundan nyo yun mga araw na yun. Number 20 o pag ganun na araw po, susundan nyo yun mga kaibigan. Itong tips ko na ito mga kaibigan ay para ito sa mga first timer at sana makatulong ito sa ating mga kababayan ng mga first timer. Yung sa mga ex-abroad, mga sanay na yan ating mga kababayan. Mga sanay na yan sila. Pero sa mga first timer, nawa maintindihan ninyo ito aking sinasabi, ang aking mga tips sa inyo. So yun nga, titingin kayo doon lagi sa signage. Halimbawa, makita nyo sa boarding pass, yung boarding gate ninyo is number 20 or sabihin na natin number 20 lang pero maraming mga boarding gate yan mga kaibigan pero titingnan nyo susundan nyo lang yung nasa boarding pass ninyo. Ngayon, nakita ninyo sa inyong boarding pass is ang inyong gate number is gate 20, number 20. Hahanapin nyo yun, may mga signage yun sa taas. Kung number 20, ganyan yung arrow. Pag nakita nyo sa una, makita nyo may arrow, papunta. Susundan nyo lang yun, mga kaibigan, kung saan yung number 20. Ngayon, pagdating nyo doon sa number 20, may mga na doon, may counter na doon, nandun na yung counter ng Qatar Airways. Mag-antay lamang kayo ng pagpapasok nun, mag-upo lang kayo doon sa number 20 na departure area.
At kung medyo alangan pa kayo, tanungin nyo sa mga kasamahan ninyo, sa mga katabi ninyo, sa mga ibang pasahero kung talagang tama ba yung napuntahan ninyo. No? Pero ganun po talaga. Kapag pagdating nyo doon, example, sa number 20, sa gate number 20, kapag nakita nyo doon, uy, bakit Kuwait Airways ang nakalagay dito? Samantala, bakit nandito ang counter ng Kuwait Airways, hindi naman Qatar Airways? Minsan mga kaibigan, kapag kasi, minsan ginagamit kasi ng ibang eroplano muna, kapag hindi pa yung time ninyo, ginagamit muna ng ibang eroplano yon, yung gate na yon. Ngayon, pagkaalis nila, pagkatapos nila pag nakalis yung eroplano, alis na rin sila, then papalit na doon ang Qatar Airways. Basta kung ano yung nasa boarding pass ninyo na gate, yun lang, doon lang kayo magtambay at doon kayo umupo sa mga upuan. Kung para sa Kuwait Airways mo, napatapusin nyo muna yung sila dahil papalit din yung para sa inyo. No? At magtanong-tanong kayo para sigurado, no? Ngayon, nandun na kayo mga kaibigan at Qatar Airways na nga nandoon at papapasukin na kayo ng mga stewardess or ng counter doon. Sasabihin ng counter doon na okay, yung unahin mo na yung may mga kasi yun Sun A, Sun B, may mga kasi yun. Dahil yun nga, dahil sa pag-arrange yun sa upuan. No, para hindi mag-crowded sa loob pagpasok. Kaya by na yon, kung Sun A, Sun B sa mga upuan na yon. Ngayon, pag kayong pinauna, okay, nandun na kayo. Pagpasok nyo, papakita nyo lang yung boarding pass ninyo. Kung ano yung boarding pass ninyo, titingnan nyo sa boarding pass ninyo kung ang boarding pass ninyo dapat ano ipapakita ninyo ay yung mula Pilipinas to Qatar. No? Yun ang ibibigay nyo doon dahil puputulin yon. Then, pag napasok na kayo, then i-aris na kayo kung saan kayo upo. Di nakaupo na kayo doon, mga kaibigan. Ayun nga, may mga oras doon ng pag-serve ng pagkain. Pero may pagkain po sa talaga sa aeroplano. Sa Qatar Airways ata, I think, 3 times, 3 beses ata sila nag-serve or 2. No? Pero I think 3 ata, mga kaibigan. May pagkain. Pero kung kaya sinasabi, kung dala kayo ng biscuit, kasi may time. May oras yung pag-serve nila. Baka gutumin po kayo. At magugutumin po kayo. And then, nandun na nga kayo mga kaibigan. Nakabiyahe na kayo. Then, nakarating na kayo ngayon sa Qatar. Pagdating nyo sa Qatar mga kaibigan, hindi kayo lalabas sa airport ng Qatar. Paglabas nyo ng aeroplano mga kaibigan, titingnan nyo hanggang sa makarating kayo doon sa may signage na transfer. Pag nakita nyo mga kaibigan, yung signage ng transfer, susundan nyo lang yon. Kasi ibig sabihin, pag transfer, lilipat lamang kayo ng eroplano. Hindi po kayo lalabas kasi hindi lang po kayo sa Qatar ang biyahe ninyo, no? May transfer po kayo. Ngayon, titingnan nyo yung transfer. Susundan nyo lamang po yon, transfer. Ngayon, pagka susundan nyo yung transfer. Pag kayo, titingnan nyo rin ang boarding pass po ninyo. Yung boarding pass po ninyo na titingnan, yung boarding pass po ninyo na mula naman Qatar to Denmark. Ayan. Susundan nyo yon. Titingnan nyo yung boarding pass po ninyo na yun ay makikita nyo nga po doon ang boarding gate ninyo. Diba? Transfer. Paglabas sa aeroplano, transfer, susundan nyo yon. Ngayon, pag nakapasok na kayo, marami naman kayo, hindi lang naman kayo tatransfer. Susundan nyo lang sila at makita nyo nga doon sa boarding pass po ninyo yung gate number. Susundan nyo rin yun. Ipa-follow nyo rin yun kung saan yun. Ngayon, pagdating nyo doon sa tatransfer ninyo, makikita nyo nga doon sa boarding pass ninyo yung gate number ninyo. Ngayon, po lang din kayo doon para katulad sa dati. Pero hindi kayo lalabas na, susundan nyo yung transfer, no? Sa transfer kayo. Susunod. Then, pagdating doon, titingnan nyo yung gate number ninyo. At pagdating na nandun na nga kayo sa gate number ninyo, mga kaibigan, uupo muna kayo doon sa upuan. Antayin nyo na magpapasok yung Qatar Airways muli mula Qatar to Denmark. Antayin nyo, mga kaibigan, dahil parang katulad sa dati, sa bansang Pilipinas, na pag-departure ninyo sa aeroplano. Ganon din yon. Ngayon, pag nagpapasok, ipapakita nyo yung boarding pass ninyo doon sa counter ng Qatar Airways. Then, pagka pinakita nyo na, papasok na kayo ulit, i-arrange ulit kayo ng upuan. Then,
siguro mula Qatar to Denmark, I think 6 hours ang flight, no? 6 hours ang flight mula Denmark to Qatar. Mula Pilipinas to Qatar, mga kaibigan, almost 9 to 10 hours ang flight po niyan. Then mula naman Qatar to Denmark, almost 5 to 6 hours ang flight po niyan, mga kaibigan. Ngayon, pagka nandito na kayo sa Denmark, no? Nag-flight na kayo mula sa Qatar papuntang Denmark, kasi yun nga, nakapasok na kayo sa departure at pinapasok na kayo ng aeroplano, nag-flight na kayo. Pagkain din po yun, mga kaibigan, sa Qatar Airways mula Qatar to Denmark. I think 2 beses sila ata mag-serve or isa, basta I think 2 ata. Ngayon, nakababa na kayo sa Denmark ngayon. Pagbaba nyo sa Denmark, mga kaibigan, susundan nyo pa rin yung transfer. Transfer pa rin kayo kasi lilipat uli kayo ng aeroplano mula Denmark to Lithuania. Pagdating nyo, mga kaibigan, sa Denmark, yun nga, susundan yung transfer at makikita ninyo sa ticket ninyo. Hindi nyo na makikita yon sa ninyo, sa boarding pass ninyo, mga kaibigan, ang gate number ninyo. Doon nyo na sa ticket ninyo kung anong gate yun. Dahil wala na nga kayo ng boarding pass doon. Kasi doon nyo na nga kukunin yun sa departure area ng mula Denmark to Lithuania. Ngayon, makikita nyo ang ticket. Di ba? Paglabas sa aeroplano sa Denmark, transfer ang susundan ninyo. Tapos titingin nyo sa ticket kung anong gate number itong aeroplano sasakyan ninyo. No? Ngayon, susundan nyo pa rin yun. Pero mga kaibigan, kapag transfer kayo, mga kaibigan, hindi yung kapag nasa Denmark na pala kayo, mga kaibigan, ay ang mangyayari doon, kumbaga dadaan kayo doon sa immigration ng Denmark, no? Dadaan kayo doon at doon i-entry ang passport ninyo na sa katunayan kayo ay nakapasok na sa Europe, mga kaibigan. So yun, at di ba in-entry na yung passport ninyo, hindi kayo lalabas diretso, pag nasa Denmark kayo nag-connecting flight, tadaan kayo doon sa parang immigration, tatatakan yung passport ninyo ng entry. Pag tinatakan nyo ng entry, mga kaibigan, sa katunayan na kayo ay nakapasok na sa Europe. Kapag tinatakan na kayo doon, pagdating ninyo sa Lithuania, mga kaibigan, ay hindi na kayo tatatakan dito. Hindi na kayo dadaan ng immigration dito sa Lithuania. Didiretso na labas kayo, mga kaibigan. Ganito po dito sa kanila sa European country. Kahit mag-connecting flight kasi Germany, Poland, mga kaibigan, doon kayo i-entry. Ganun po sila. At pagdating nyo sa Lithuania, hindi na kayo i-enter dito, diretso na kayo labas. Ganun po ang sistema. Pero kapag diretso kayo, example, mula kayo Qatar, diretso kayo ng Lithuania, dito ay sa Lithuania, tatatakan ng entry. Kaya doon kayo tinatakan sa Denmark sapagkat doon kayo na connecting flight, no? Dahil isa sila sa kaalyado ng European country. Ganito po sila dito sa sistema nila sa European country. Kung saan kayo na connecting flight, doon basta European country, doon i-entry ang passport ninyo. So yun nga, nandun na tayo sa Denmark at dumaan kayo ng immigration, tatatakan yung ng entry ang passport ninyo at lalabas kayo. Titingnan nyo sa ticket ninyo, mga kaibigan, ang gate number ng departure area ninyo, susundan nyo yun, pupunta kayo doon. Pupunta kayo ngayon doon sa counter pag nandun na kayo sa boarding gate ninyo sa departure area. Doon sa counter, pag may counter na, tanong kayo doon, ma'am, wala ho kami ng boarding pass. Ngayon, anong i-present mo yung ticket mo? Papakita mo yun na sa katunayan na yun yung aeroplano nila, na yun yung sasakyan mo nga, na doon ka nga nakabooking ng ticket. Ngayon, enter lang nila yung number doon at
o pangalan mo at bibigyan kayo ng boarding pass doon. Sapagkat di kayo makakapasok pagka wala kayong boarding pass. Dahil yun nga ay may ini-scan doon para magbukas ang pintuan. Ganun po. Isa-isa pa naman yun. Kaya hindi tayo basta-basta makapasok. Yun, pag nandun na kayo, yun, sakay na kayo sa aeroplano. Ang ginagawa kasi parang maliit ata na minsan pagka maliit na aeroplano ang sasakyan ninyo, minsan lalabas lang kayo doon, sasakay kayo ng bus, dadalhin kayo sa gitna ng airport at doon kayo sasakay sa gitna sa aeroplano kasi minsan nandun nakaparking ang aeroplano sa gitna, dadalhin kayo doon. Depende lamang kung baka mamaya masabi ko namang aeroplano dito paglabas ninyo. Pag walang aeroplano doon mga kaibigan at basta ang nakasakay, sumakay kayo doon. Makikita nyo yung mga kasama nyo naman ni lahat, pero parehas naman kayo sasakay. Sakay kayo doon at dadalhin niya kayo doon sa aeroplano. At pag sumakay kayo doon mga kaibigan sa aeroplano, titingnan ninyo yung number, kung tama yung number ng aeroplano na sakyan ninyo. Pero mostly, tama yon. Kasi yung departure area na yon, pag nagpapasok yon, isang gate lamang yon. At yun nga, sama-sama kayo doon sa aeroplano, dadao sa bus, dadalhin kayo doon sa gitna. Dahil nandun ang aeroplano na sasakyan ninyo. Yon, pag nakasakay na kayo dun mga kaibigan, siguro mula Denmark pa Lithuania, I think 1 oras lamang ang biyahe. Parang 1 oras lang ata ang biyahe mga kaibigan, o 2 hours. Pero 1 oras mga kaibigan. Wala na pagkain yun mga kaibigan, kape lang, bibigyan kayo ng kape doon. Then, pag nakarating na kayo dito sa Vilnius, sa Lithuania, kasi Vilnius ang pinaka-main capital city kasi ng Lithuania. Ito po ang airport ng Lithuania. Doon, nasa Vilnius na kayo. Pagka baba nyo doon mga kaibigan, kukunin nyo yung bagahe ninyo. Hahanapin nyo doon sa ticket na maliit. Doon sa ticket na maliit na binigay sa inyo sa NAIA, na sinasabi ko doon sa Pilipinas na doon para sa bagahe ninyo, yung ticket ninyo na maliit na binigay para yung sa bagahe, may number yun. Kung anong gate ng kumbiyor lalabas yung bagahe ninyo. Sapagkat bawat aeroplano kasi, dating may gate 1, gate 2 ng mga bagahe po yun. Hanapin nyo yung mga kaibigan. No? Makikita nyo yun, ikot-ikot lang doon bagahe ninyo. Ngayon, pagkakuha ng bagahe ninyo, titingnan yung bagahe ninyo mga kaibigan. Kapag may balot yan ng stretch film, secure yan. Hindi po yan mababasag. Mayuyupi siya pero hindi siya masasabog. Hindi katulad ng mga na-encounter ko, nasabog talaga mga kaibigan. Barali pa yung mga handle. Kaya kung ano yung mga tips natin na dapat ninyo pabalutan ay sundin nyo po yun mga kaibigan. Sapagkat yun ay subok na po namin yan dahil ilang beses na rin tayo nagbiyahe sa labas ng bansa. Biyahe na rin tayo sa Qatar, sa Saudi Arabia. Almost 7 years tayo sa Saudi, I think 6 years tayo sa Saudi at sa Qatar din, ganon. Tapos dito, no? Kaya sundin niyo yung mga tips natin na dapat i-secure ninyo yung mga bagahe po ninyo. Dahil ang mga tips po ni Kuya Rich Vlogs ay para po ito sa inyo at makakatulong po ito sa inyo, mga kaibigan, no? So, kaya tayo nagbibigay sa inyo ng tips, mga information, sapagkat ito po ay para po sa inyo at para sa ating mahal na mga kababayan. So ngayon mga kaibigan, nandito na nga tayo sa Lithuania at hindi na po tayo doon dadaan sa immigration at tatatakan yung entry natin, hindi na po tayo dadaan doon dahil sapagkat tatatakan na nga tayo doon sa Denmark. Diretso na po tayo sa labas. Hanapin na po natin yung, pag nakuha na po natin bagahe natin, diretso na po tayo sa labas. Baka makalimutan yung bagahe mga kaibigan, ha? Huwag nyo kakalilimutan. Ulitin ko, kapag nakuha nyo ng bagahe nyo doon sa kumbiyor na pikot-ikot, lalabas na po kayo. Hindi na kayo dadaan sa immigration at hahanapin nyo na yung employer ninyo or kung sino yung susundo sa inyo at makikita nyo na yung po yun sa labas. Then, sasakay na kayo sa sasakyan at ihahatid na kayo sa accommodation na pre-provide ni employer para sa inyo. Kung may mga nauna doon ng mga Pilipino, mas maganda. Kasi mayroon ng mga lutuan yon, no? Hindi na kayo mahihirapan. Pwede kayong magluto na kaagad. Kaya sinasabi ko,
dapat kung may allowance pa ang bag ninyo, magdala kayo ng kahit 2 kilong bigas at saka mga sardinas. Yun pa, mga magic sarap pala mga kaibigan, mga bitchin. Huwag po natin kalimutan yon dahil wala po niyan dito sa Lithuania, bitchin at saka magic sarap. Asin meron po dito mga panghalo, pero yung asin, bitchin, iba po ang pampalasa nila dito, no? Yung bitchin, asin, wala po sila. Bitchin at saka magic sarap, wala po sila dito niyan. Kaya magdala po kayo sardinas, magdala po kayo. Dahil para pagdating nyo dito, kung may dala kayong bigas, magluluto na lamang kayo at kakain kayo. At pwedeng kinamagahan na lang kayo magmalingki. Then, kakain na lang kayo pag nakaluto na kayo. Kung minsan, may mga kababayan tayo, mga Pilipino na sinasalubong tayo na pagka alam ng gutom, pakakainin tayo. Dahil alam naman natin na nating mga kababayan ay mayroon po tinatawag na mga hospitality bilang isang Pilipino. Ganun po tayong mga ugali po natin mga Pilipino, mga kaibigan, no? And then, pag nadala na po kayo sa inyong accommodation, then i-schedule na po kayo ni employer kung kailan kayo imimedical. Yun, may nagtanong pala sa atin no, na ating kababayan, ating kaibigan na pagdating nyo po ba dyan sa Lithuania ay nag-start na po ba kayo ng trabaho? So ganito mga kaibigan, doon sa tanong mo, ito na ang ating kasagutan doon. Pagdating po dito mga kaibigan sa Lithuania at nadala na kayo ni employer ninyo sa inyong accommodation, halimbawa, working days kayo dumating, dumating kayo ng Lunes, mostly, kinumagahan, medical agad kayo. Yun ang mostly noon na nangyari. Medical agad kayo, then after ninyo medical, kinumagahan, start na kayo na trabaho. O may mga pupunta kayo ng opisina kung ano yung mga pipirmahan nyo pa doon. Then after nun, start na agad kayo ng trabaho. Dahil dito mga kaibigan, hindi pag sinabi na 800 euro or 1,000 euro ang araw nyo, ang buwan nyo dito, ay depende yun sa pasok ninyo, mga kaibigan. Dito ay kapag kulang kayo sa buwan, kulang din yung sweldo ninyo kasi halos oras ang binabayaran dito. At dapat araw-araw kayo pumapasok. Dahil no work, no fee dito. Depende kung ikaw ay nakasiklib, may naramdaman ka, nagsiklib ka, bayad yun. No? And then yun, na medical na nga kayo, pinumagahan nun, start na kayo ng trabaho nun. Pupunta kayo sa opisina, pipirma kayo nun, after nun, trabaho na kayo. Pero sa work, pagka dumating kayo ng mga working days, Lunes to Webis. Pero pag dumating kayo ng Friday, siyempre kinumagahan yan, papahinga kayo, Sabado, wala yan. Monday na kayo yan i-schedule sa medical. Pag non-working days kayo dumating, i-medical kayo yan i-schedule doon sa working days, Monday to Friday. Or ano, di makakapagsimula na kayo ng trabaho noon kapag after na kayo ng medical. So yon mga kaibigan, sana yung ating napag-usapan ngayon ay naging malinaw sa inyo, no? Naging malinaw sa inyo mga kaibigan na kahit ito'y nakahiga tayo habang share sa inyo ng mga tips, no? Nakahiga tayo sapagkat kakarting lang natin, medyo nanakit yung pa ako sa kalakad kanina kasi pumunta kami ng mall. Kaya sabi ko, naisipan ko mag-vlog dahil baka mayroon na tayong mga kababayan dyan sa bansang Pilipinas na pupunta dito na mapanood nila yung video natin at makatulong sa kanila ang ginawa nating video ngayon. So yon, pagpasensyahan nyo na mga kaibigan dahil nakahiga po tayo, no? Pero at least kahit paano may matutunan kayo sa ating mga video at nakapulot kayo ng mga tips dito. So yun nga mga kaibigan, nandun na kayo at nakapasok na kayo sa trabaho. Yun, continuous na yon mga kaibigan, tuloy-tuloy na yon. Pag mga holiday dito, minsan depende sa company ninyo kung papasokin kayo o hindi, no? So nasa inyo na yun, nasa company nyo na yon. So yun lamang mga kaibigan. At nawa kayo ay may natutunan sa video nito at huwag niyong kalilimutan i-share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Ang video ito ay makatulong din sa kanila at magkaroon sila ng inspiration
na sila ay pumunta sa bansang Lithuania. Dito mga kaibigan, sa trabaho, maganda po dito dahil yun nga, nabanggit ko sa una kong vlog na 5 araw lamang ang trabaho dito sa isang linggo at 8 oras lamang po yun, no? Pero dapat kayong magtrabaho araw-araw sapagkat oras ang binabayaran po dito, no? So yun, salamat mga kaibigan na huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na nawa ay lumago pa ang ating mga viewers, ang ating mga subscribers upang marami tayong matulungan na ating mga kababayan na nais pumunta dito sa bansang Lithuania. So salamat, ingatan po tayo lagi ng Panginoon. Don't forget to comment below para masagot po natin kung ano yung mga katanungan po ninyo dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa bansang Lithuania. Susunod mga kaibigan, baka may topic natin yung katanungan ng ating kababayan dyan sa bansang Pilipinas dahil nag-comment po siya sa atin na kung ano ba ang dapat nating present at dapat natin banggitin or di dapat natin banggitin sa interview sa atin sa Migris, no? At ano ba ang dapat nating i-present doon sa BFS na mga documents dahil marami din po ang minsan may mga katanungan din po dyan na baka po magkamali po tayo, no? So yun ang susunod natin na topic. Ulitin ko yung mga dapat natin banggitin sa Migris at di dapat natin banggitin, no? Kapag mayroon po tayong dapat binago sa ating mga documents. So salamat mga kaibigan, ingatan po tayo lagi ng Panginoon. God bless us all. Bye-bye po mga kaibigan.